Ilang oras matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ilalabas sa linggong ito ang arrest warrant laban kay Sara Diskaya para sa mga kasong graft at malversation, sumuko sa National Bureau of Investigation ang kontratista. Balitang hatid ni John Consulta. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Kasunod ng anunsyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos, voluntaryong sumuko sa headquarters ng NBI sa Pasig City ang kontraktor na si Sara Diskaya kasama ang kanyang abogado at kaanak. Naka-face mask si Diskaya nang dumating sa NBI. Bantay sarado siya ng mga ahente nito. Ayon sa source ng GMA Integrated News, nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya sa isang regional officer ng NBI na siya nag-facilitate ng kanyang pagsuko. Naharap sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Diskaya at siyam na iba pa dahil sa manumali-umanong flood control project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Proyekto ito ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Noong una pa lang na lumabas itong isyong flood control project, sa unang mga meetings pa lang namin ng mga lawyers, napag-uusapan na itong mga ganyang strategy. Naniniwala naman siya sa legal processes dito, ano? Nadamay kasi siya rito kasi nga doon sa medyo nagkalito-lito ng sagot niya. Kasi sa sobrang pagod, pressure, puyat. Actually, itong project na to sa Digos, tapos na ito, hindi ito ghost project. Ayon sa isa pa naming source, hinihintay nilang ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Manggagaling ito sa Digos City Regional Trial Court kung saan isinampa ang kaso. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakaliting pa rin sa Senado matapos pa-contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Ang pamangkin ni Diskaya at kapwa niya akusado na si Maria Roma Angeline Rimando na isa ring opisyal ng St. Timothy Construction sumuko sa Pasig City Police. Base yan sa kumpirmasyon ng kanyang abogado. Ayon naman kay Pangulong Marcos, 8 opisyal ng DPWH na kinasuhan dahil sa kaparehong proyekto ang nagpasabing nais na rin nilang sumuko sa NBI. Ngayong linggo, sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, posibleng may maisampa sila ulit na kaso sa Sandigan Bayan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.